At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalimang araw ng ating pong Misa de Gallo o pagsisimbang gabi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa tagahilom namin makasalanan, O Kristo.
sa amin. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magbibigay ng palatandaan ng Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Seol o kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating,
Siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigan, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala. Kayo ng sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Siya'y dakilang hari natin. Magsi
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Okay po ba yung ating sound system sa labas? Malinaw po. Tayo ay nasa ika-5 araw ng ating pong pagnonobena o nitong Misa de Gallo o Simbang Gabi. Ika-5 araw ng ating pong paglalakbay, ika-5 araw ng ating pagninilay tungkol sa kwento ng pag-ibig ng Diyos. Balikan natin ng kaunti, ang mga tauhan at mga kwento ng ating pong paglalakbay. Noong unang araw, ipinakilala sa atin si San Juan Bautista bilang, anong naalala po ninyo? Si San Juan Bautista bilang, noong unang araw, Sandali. Unang araw, si San Juan Bautista. Tagapaghanda. Sige, tatanggapin na natin yun. No? Si San Juan Bautista ay pinakilala ni Jesus bilang tagapagpatotoo. No? At siya yung tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang kanyang daraanan. Si San Juan Bautista, ikalawang araw. Salinlahi kayo dyan, linggo yun. No? Linggo yun. Supposedly, yun yung pinaliwanag ko sa inyo. Dapat na salinlahi. Kung hindi natapat na linggo, may problema ba tayo doon? Wala naman. No? Ano?
Si San Juan Bautista pa rin, ikalawang araw. At sinabi doon, siya ang tagapagdala ng ilaw. Hindi siya ang ilaw, pero tagapagdala ng ilaw. Ikatlong araw. Sino ang ipinakilala? Si Samson talaga ang naalala mo, no? Si Samson. Kanina yun, kahapon. Kahapon yun, si Samson. Sino? Ikatlong araw. Si San Jose. Si San Jose na medyo naguguluhan kasi nga hindi niya alam paano gagawin. Ihiwalayan ba niya ng lihim si Maria kasi nalaman niya buntis si Maria. Hindi pa sila nagsisiping. Hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataon. Iginalang ni Jose yung pagkababae, yung pagkadalaga ni Maria. Pero natuklasan niya na buntis, pero sinabi ng anghel na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria. Dahil ang kanyang ipinagdilihi ay anak ng kataas-taasan. Ikaapat na araw. Tungkol kay, ang naalala nyo sa sinabi ni Father Jerry, si Katniel. Baka yun lang inaalala ninyo, no? Pero si Zacarias at si Elizabeth, yung magulang ni San Juan Bautista na kanyang inihahanda, no? Nauna si San Juan Bautista na 6 na buwan para ihanda ang pagdating, ipahayag ang pagdating ng Mesiyas. So si Zacarias, si Elizabeth, matanda na. Ilan taon na kayo, Nay? 72. Sabi po doon, no, si Elizabeth, 80 na. So, mabubuntis ka pa. Pwede pa. Elizabeth nga, 80. No? At sinasabing, ang bawat anak ay biyaya ng Diyos. Mas maraming anak, mas maraming biyaya. Okay na tayo? Susubaybayan? Uy. Kahit nagsimba na kagabi, nagsimba ngayon, tapos walang maalala. Dapat na patuloy natin na inaalam ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nagmahal na ba kayo? Ang tunay na pag-ibig hindi nakakabaliw. Ngayon, kung nababaliw ka, mali ang pag-ibig mo. Kung nasisira ang ulo mo, mali ang pag-ibig, ang pagkaunawa mo sa pag-ibig. Pag nagmahal ka, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Pag nagmamahal ang isang tao, o may minamahal ka, kailan naiiba ang plano mo. Kasi hindi ito tungkol lang sa iyo, kundi tungkol na ito sa inyo. Kaya nga tinan niyo po, no? Si Maria na ngayon ipinapakilala na sa atin kung ano yung kwento nung kay San Jose, ano ba nangyari? Ngayon mas nagiging malinaw. No, nagiging malinaw, hindi nagloko si Maria. Hindi niya pinindeho si Jose. Naging tapat si Maria. Pero dito po ay dahil sinuyo siya ng Diyos. Pag sinabing sinuyo ng Diyos, niligawan siya ng Diyos. Naranasan niyo bang ligawan? Tanong. I'm sure si nanay, no? Sa panahon ninyo, no? Uso yung ligawan. Dito ba sa Kamba dati, may mga nangaharana? Wala. Ang lulungkot ng buhay niyo, no? Hindi man lang naraman yung paano ba ang suyuin. Kasi pag sinusuyo, kapag ang isang nagmamahal o gusto kang mahalin, tandaan niyo po ha, lakas, baka istorbo, no? Pag gusto mong mahalin ang isang tao, papatunayan mo. Pag gusto mong mahalin at makuha yung isang minamahal at gusto mong mahalin, may ipapangako ka, may ibibigay ka. O sa mga kabataan dito ha, mag-isip-isip muna kayo ha. Huwag yung na-like lang yung post mo, kayo na agad. No? Huwag ganon.
kilalanin nyo muna. Pakinggan nyo muna ano ang kanyang sinasabi, ano ang kanyang ipinapangako bago mo tanggapin. Kasi, hindi lang yan yung kupido, hindi lang yan yung naramdaman mo, tumibok ang puso mo. Kailangan mo din kasi tingnan, pag tumibok ang puso mo, pag tumibok ba ang tiyan mo, may maibibigay siya? Ha? Hindi lang basta puso ang titibok kasi yung ano matawag dito? Intestine mo, yung kidney mo, maproprovide ba niya? Hindi lang basta pagiging praktikal, pero ganoon ang pagmamahalan. Kaya nga, di ba, dito, sinuyo ng Diyos si Maria. Bagamat si Maria ay mayroon ng plano kasama si Jose. Ito yung plano nila eh. Pero dahil nga niligawan ng Diyos si Maria, sinuyo niya, hindi naman inagaw ng Diyos si Maria kay Jose. Kasi kung narinig ninyo yung kwento ng ikatlong araw, pinaliwanagan din si Jose na huwag niyang hiwalayan si Maria. Iba po yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. Kinailangan din tuyuin si Jose. Niligawan din si Jose. Ngayon, si Maria niligawan. Maria, huwag kang matakot. Kalugod-lugod ka sa Diyos. Nakita ka ng Diyos. Karapat-dapat kang mahalin. Karapat-dapat kang maging ina ng anak ng Diyos. Hindi pinilit, pinili siya ng Diyos na mahalin. Hindi ipinag-iitan, hindi pinwersa. Kasi ang pag-ibig ay dapat kusa mong iaalok at kusa mo rin itong tatanggapin. Bago mo tanggapin, kailangan maging malinaw sa iyo, handa ka ba sa kung ano ang maibibigay niya? Yeah, di ba nanligaw ka, no? Ano bang pinangako mo? Between buwan, araw, lupain, hasyenda, no? Yeah, wala, no? Ngiti lang daw. Katapatan. Katapatan lang daw ang kanyang inialok. Balikan nyo nga yung mga kwento ng pag-ibig niyo, no? Kasi parang ang lulungkot ng buhay ninyo. No? Parang walang adventure, walang... Pero ito, di ba? Kaya nga nagtanong si Maria, paano mangyayari yun? Tinanong din muna niya, nagtanong muna siya. At nung naging malinaw na sa kanya ang lahat, sige po, tatanggapin ko. Tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos, yung salita napunta sa kanyang sinapupunan, ngayon inihintay natin na maisilang sa sabsaban. Nagbabago po ang mundo ng isang taong tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Nagiging masaya ang buhay ng isang taong tumatanggap sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin, kahit hindi mo mahalin ng Diyos, minamahal ka ng Diyos. Naghihintay lang siya na tanggapin mo ang pag-ibig na ito. Wala kang ibang aasahan na isang pusong tapat na magmamahal sa atin, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Pero pwede nating maranasan yan. Kaya nga ang pinakaunang utos na ibinigay sa atin ay ibigin mo ang Diyos bago ang iyong kapwa. Sa mga kadalagahan na naririto, no, may pagkakataon pa kayo. Pumili kayo ng isang lalaking marunong magmahal sa Diyos. Kasi kung marunong yan magmahal sa Diyos, asahan mong magiging tapat yan. Asahan mong kayang-kaya kanyang paligayahin kung mahal niyan ang Diyos. Yun yung magiging basayan, yung dapat ambatayan mo.
Hindi yung itsura, hindi yung abs, hindi yung kung anumang pangangatawan niya, hindi yung pampisikal. Kasi kapag mahal nyo naman ang isa't isa, kahit gaano yan ang ibang word no? Kahit gaano yan kapangit sa paningin ng ibang tao, kahit sa magulang mo, gaganda at popogi yan sa paningin mo dahil doon sa inyong pag-iibigan. Kahit hindi yan sexy, kahit hindi ka sexy, sa paningin yan, ang sexy-sexy mo. Kung totoong pag-ibig, kung totoong pagmamahalan. Lahat kinukonsider yan ha, sa mga kabataan na naririto ha, yung mga nagnunubina, yung mga nagsisimba na paniniwala kapag nabuo mo ang siyam na araw ay magkaka-girlfriend o boyfriend ka sa Pasko. Pero maganda rin yun. Tingnan mo na sa paligid, sino kaya dito yung nagsisimba lagi? Hindi yung pumoporma lang. Pero totoo po, no? Kasi ito yung nangyari kay Maria. Ito yung nangyari kay Jose. Yung plano nila versus dun sa plano ng Diyos. At mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano ng tao. Kung matututo lang tayong sumunod, kung matututo lang tayong tumanggap sa pag-ibig ng Diyos, makikita mo kung paano kikilos at kumikilos ang Diyos sa buhay niyo. Kaya po, no? Hindi lang kayong dalawa ito eh. Hindi lang, no? Sa mga nagmamahalan, sa mga gustong magmahal, hindi lang kayo yan. Ikaw, ang Diyos at yung minamahal mo. Yung Diyos na nagmamahal sa inyong dalawa. Hinihintay na hanggang wakas, mahalin ninyo Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Maraming pagkakataon na hindi tayo magiging tapat. Maraming pagkakataon na medyo mapapaliko tayo. Pero dahil sa katapatan ng Diyos, mamahalin at mamahalin pa rin niya tayo. Yun yung mahalaga. Yung mahal tayo ng Diyos. Hindi lang yung mahal ba natin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Hindi importante kung minamahal ka ng taong gusto mong mahalin. Ang importante ngayon, mahal ka ng Diyos. At yan ang isang dahilan para maging masaya ka ngayong Pasko o sa mga susunod pa. Kasi mahirap naman kung magpapasko, nandoon ka pa rin sa stage na nag-i-emote ka at nagdadrama ka dahil hindi ka sinuklian ng pagmamahal ng taong minamahal mo. Niloko ka pa. Kanta ka ng kanta ng, di ba, pinagmukha mo kung tanga. Sana po mas magising tayo doon, no? Kasi marami talaga yung nag-i-emote ngayon dahil sa pag-ibig na hindi naman talaga tuluya o lubusang naiintindihan paano ba ang magmahal, paano ba ang mahalin. Mag-focus tayo sa totoong magmamahal sa atin, ang Diyos. Kapag natanggap mo na yan, naunawaan mo na yan, magiging okay ka. Marami kasing pagmamahal. Pagmamahal ng jowa, pagmamahal ng magulang, hindi mo natatanggap, hindi mo nararamdaman, pagmamahal ng kaibigan, pagmamahal ng komunidad, yung pagtanggap ng komunidad. Kahit wala yan, basta't may pagmamahal ng Diyos sa puso mo, mabubuhay ka. Ulitin ko ulit, no? Sasamantalahin ko lang yung pagkakataon na may mga kabataan dito, mga nagjojowa-jowaan, no? Mag-isip muna ng mabuti, ha? Kaisipin, kilatisin mo muna ng mabuti kung ito bang nagsasabing mahal ka, seryoso ba ito? Ano bang maiaalok niyan sa iyo? Yung realidad, ang pagmamahal,
hindi yan nakakabusog kung salita lang yan. Ang pagmamahal, kung meron niyang kanin, kung meron niyang ulam, kung meron niyang kung ano mang bagay, yan, tatagal kayo dyan. Nakakatiyak yan. Pero kung unahin niyo yon na pagmamahal lang, okay na kami, basta't nagmamahalan kami. Pag nawalan kayo ng kuryente, hindi niyo na makikita ang pagmamahal na yan. Ha? Sana po, ha? Maging matalino, pwede kang magtanong. Tanungin mo muna kung ano ang kaya niyang ibigay sa iyo, kung ano ang may bibigay niyang sa iyo. Di lang basta mga pangako, kundi yung kaya niya rin tuparin ang mga pangakong ito. Amen? Magsitayo po ang lahat. Humiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Tayo'y dumalangin, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kami iyong simbahan sa misyon ng pakikinig ng inyong anak upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan kaming mga natitipon ngayon ng inyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, espesyal na intensyon, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Narito
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Pinagpala ang naparinig ko sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Galing na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Nagpahayag ang mga anghel luwalhati sa Sang dalagay maglilang batang lalaki ang sangkot. Tatawagin siya, Emmanuel, Sang dalagay maglilang batang lalaki ang sangkot. Tatawagin siya, dalagay maglilang batang lalaki ang sangkot. Tatawagin siya, atin ang Diyos, nasa atin ang Diyos, nasa atin ang Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Mga paanyaya, sa darating na ika-23 ng Disyembre hanggang sa ika-31 ng Disyembre ay ang ating misa nobenaryo para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Sa ganap na ika-6 ng gabi ay pangungunahan ng pagdarasal ng Santo Rosario at novena bago magsimula ang misa. Sa ika-24 ng Disyembre, araw ng Linggo, Misa de Gallo sa ika-4:30 ng madaling araw. Banal na misa sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. At misa aginaldo naman sa ika-9 ng gabi. Ang atin pong banal na misa sa araw ng Pasko ay sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Mula po sa ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Badong, ang taus-pusong pasasalamat sa ating masisponsor sa ika-5 araw ng Misa de Gallo na sina Bernard at Elilio, Otalia and family. Maraming salamat po. Ilang karagdagan, maraming salamat po sa mga sumuporta, tumulong sa nakalipas na 3 araw, yung ating pong bazaar, noong December 17, 18, and 19, yung ating pong mga ginawang The Voice of Solidad at yung Mutya ng San Nicolas. Maraming salamat po sa inyong mga tulong at meron pong paalmusal ulit ang ating butihing chairwoman Lovely Nieto. Kaya bago kayo umuwi, tugurin niyo po yung ano ba mayroon ngayon? Miswa. Miswa. Yung mga walang pag-ibig, magmiswa. Yan na lang. Para sumaya-saya naman. Ha? Nagbago agad. Lomi na. Bilis naman magbago. So Lomi po. Salamat po kay Chairwoman Lovely Nieto. At kunin ko lang po yung pagkakataon, no, na bilang inyong pastol,
na yung gabayan po kayo. So mayroon po ulit na statement na ilabas ang simbahan tungkol po sa pagbibless o pagbibigay ng blessing sa mga irregular situations. Pag sinabing irregular situations, yan yung mga live-in, yung nagsasama ng hindi kasal, yung mga kung ano man mga bagay, yung mga sitwasyon natin, lalo na yung mga same-sex couple na sinasabing kapag humingi ng blessing, huwag tatanggihan ng simbahan. Baka kasi naiwan lang dun sa same-sex couple. So mayroon pang iba na irregular situations. Ibig sabihin hindi regular. Kasi yung regular, yung babae at lalaki, kasal. Pero mayroon mga hindi pa makasal sa kung anumang kadahilanan. Na sinasabi doon, kapag lumapit sa pare, pumunta ng simbahan, humingi ng blessing, bigyan ng blessing. Iba po yung, baka kasi yung sinasabi, pwede nang magpakasal pala, pwede nang humingi ng blessing para yung pagsasama namin ay maging basbas na ng simbahan. Magkaiba po yung blessing doon sa ritual o sa rite of marriage. Yung marriage, mananatiling babae at lalaki. Hindi po yun binabago, ha? Pero yung blessing, kasi meron po naman mga nagsasama, o sabihin na natin, same-sex couple, babae-babae, lalaki-lalaki na nasa mabuti naman silang pag-iisip, gusto lang nilang may kasama o companionship na tinatawag, pero hihingi ng blessing kasi nga pag nagbe-bless tayo, humingi tayo ng dasal sa Diyos na mas maliwanagan ang isipan ng bawat isa, yung mga desisyon nila ay maging kaaya-aya, at yung pamumuhay nila ay maging ayon sa kalooban ng Diyos. Ay hindi natin inusgahan, hindi isinasara ang pintuan ng simbahan sa mga taong gusto. Kaya nga lumalapit sila. Kaya humingi ng blessing, ina-acknowledge nila, kailangan nila ng grasya ng Diyos para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Malinaw po ba? So hindi po yung same-sex marriage. Kailangan yung basahin yung buong paliwanag o yung document ng statement na binigay ng ating Santo Papa. Kasi baka react lang tayo ng react, no, na hindi pa natin naiintindihan. So wala pong same-sex marriage. Pwede sila kung gusto magpa-bless para sa pagsasama ng naayon sa kalooban ng Diyos, na maging maliwanag, kasi pwede naman po na maging chaste. Yung hindi po lalabag at hindi gagawa ng kasalanan, gusto lang nila ng companionship. Kaya mahalaga po na mapagnilayan natin, ha. Pag-ibig ng Diyos, ang tanggapin natin. Kapag inibig natin ng Diyos, sisigla din ang buhay natin. Okay? Sana po malinaw, no? Kasi sa mga susunod pang araw, malamang ang pipick upin lang, no? Kung minsan kung ano lang gusto natin pick upin na pabor sa atin, yun lang ang kukunin natin. So, mayroon po yun, no? Hindi lang same-sex couple, mga irregular situations po na tinatawag. Kaya, no, sa mga kalalakihan, huwag kayong matakot pakasalan o huwag kayong matakot magpakasal. Sa mga kababaihan naman, mag-isip muna kayo ng mabuti bago kayo tumanggap ng kasal. Para nasa pareho kayong wavelength, no? Alam ninyo ang papasukin ninyo. Okay? So, salamat po sa inyong pagdalo. 5 araw na po ang ating pagmimisa. 4 na araw na lang. Kapit lang po, ha? Walang bibitaw. Baka bukas wala na, pagod na, no? So, tapusin po natin ito para pare-pareho natin matunghayan. Yung panunuluyan po, si Maria at si Jose ay nasa barangay 286. Nandoon na po sa Wet City, no, doon sa area na yon. So, at mamayang gabi 6 p.m. po ang misa doon. Then lilipat ulit hanggang sa makarating dito sa pintuan ng ating pong simbahan. Salamat po muli sa inyong mga tulong at suporta. Magsitayo na lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.